Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, muli nating alamin at kilalanin ang mga politiko na sumusuporta at nagtatanggol kay Kibuloy mula kay Miss Arlene Stone na dating pastoral. Alam kong paulit-ulit na ang ganitong topic dito sa aking channel. Hindi po tayo magsasawa na paulit-ulit ibulgar ang mga tiwali sa gobyerno, lalo na sa Senado, until malaman ng lahat ng tao ang katotohanan, especially na malapit na ang eleksyon. Kailangan ma-educate tayo kung sino ba ang mga dapat nating iboto sa halalan next year. Kaya mga kabayan, please like and share our videos here para mas madami ang makaalam ng katotohanan at para mas madami ang ma-educate kung sino-sino ba ang dapat nating ihalal sa susunod na halalan. Ngayon guys, pag-usapan natin itong mga leaders natin sa Senado. So, ang tanong dito, sino ba sa mga ito ang makabayan? You know, ang faithful sa kanilang sinumpaang salaysay na maglingkod sa ating bayan, maglingkod sa justice, no? So, sino ba dito sa 13? So, isa na dito no si Senator Risa. At least we know na si Senator Risa is for justice. No, nakikipaglaban siya sa mga inaapi, sa mga inaabuso, lalong-lalo na pagdating sa mga kababaihan, no, sa mga kabataan and family relation. So ito guys, ito ang mga senators na kailangan nating bantayan. So alam na natin na si Robin Padilla ay ano na siya, confirm na talagang suportahan niya si Kibuloy kahit anuman ang mangyari. Si Amy Marcos ganun din, si Bongo, si Villar, no, si Cynthia Villar. Ngayon, itong iba, saan kaya ang standing nila ngayon? Saan kaya sila pumapanig ngayon? Ano kaya ang sinasabi ng kanilang puso? Sila ba ay para sa taong bayan o sila ba ay para sa kriminal o para sa kanilang kaibigan? Ito yung kanyang panawagan sa mga senators, no? So si Cristina San Pedro, isa siya sa tawag nito sa pinagkatiwalaan dyan sa SMNI at sa publication na department ng Kingdom ni Pacquiao. So dahil na-cease and desist yung franchise and operation of the SMNI, ito yung panawagan niya sa mga tao at sa mga senators natin. So ano yung mga nakikita nyo dito guys, no? It's so obvious na they are expecting something in return of the favor that they have given them during the election. Ako mismo nakita ko naman tong mga to eh. Ito si Chis Escudero. Ilang beses ko to nakita doon. Nagsasalita. Lalo na kapag merong tawag nito concert puno doon. Nagtatayo tong mga to. Hindi lang naman nagsasalita dito masyado itong si Bongo, pero lagi to doon. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng ating president ngayon, parang may utang na loob ito kay Kibuloy. No, kasi si BBM hindi nila mahahawakan. Kasi I don't think BBM accepted anything from Pacquiao. Unlike the RDD, no, na before pa nga siya naging mayor ay meron ng mga bahay galing kay Pacquiao, mga sasakyan. Ganun ang style ni Pacquiao. Ganun siya mag-drive. At itong mga politicians at ibang mga military officials, no, na pumupunta doon kapag nag-call sila, nabibisita, yung naman namin, yung admin, yung mga pera doon nasa na yan, nasa envelope na yan. Pinapakain sila, ponggacious talaga. Kasi lahat doon pakitang tao. Lahat doon. So ito, now let's analyze this guys. Kung anong ibig sabihin nito. So they are expecting them to bail them out, to bail the SMNI out in their trouble at pati sa investigation ni Kibuloy ngayon. Kaya, it's not surprising to us na walang dumalo sa mga senators na ito sa pagdinig na tungkol kay Kibuloy na hosted by Senator Risa Hontiveros, no? Makikita natin kung gaano kalaganap yung diyan, yung bayaran diyan, yung under the table sa ating government. Grabe. Di lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Andito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat.
Oh, tingnan nyo guys. My God, yung pagkakaibigan nila, talagang isacrifice nila yung justice for so many Filipinos, for millions of Filipinos, para lang sa isang kaibigan na kriminal. Ganyan ang kanilang credibility, ganyan ang kanilang pagtayo sa justice natin, sa katotohanan. Iba ang version nila sa katotohanan. Kasi ang version nila sa katotohanan ay pagtakpan ang kriminal. Hindi yung pag-investigate kung ano talaga ang nangyayari. Dapat sana ganun tayo, di ba? We have to investigate what really happens instead of, make an assumption na yung kaibigan mo, regardless, ginawa niya o hindi, puproteksyonan mo because of your friendship. Tama ba yan? Grabe, itong si Bato. Grabe, nakakasuka. Pero ito guys, meron akong ipakita sa inyong itong picture dito ni Tingnan nyo kung sino ang nandito. 90s pa to guys, itong picture na to. Tingnan nyo si Bongo. Parang chamumoy. Nasa likod-likod lang. Kaya ang laki talaga ng utang nila na loob kay Kibuloy. Grabe. It's very disappointing, no? Ganyan ang kanilang loyalty sa kaibigan, hindi sa batas. Oh. Samantalang sila ay hinalal ng mga tao for justice. Pero iba ang kanilang interpretation of justice eh. Dapat itong si Bato, siya mismo ang mag-submit sa sarili niya sa human rights. Ginawa mo ilan yung mga taong pinatay mo tapos ikaw pa mag-question ng human rights? Ginawa niyong big deal yung isang worker na namatay sa heart attack during this operation, but hindi niyo ginawang big deal, hindi niyo man kami pinakinggan kahit nung pumunta kami dyan sa Senate, hindi kayo umattend. Why? Wala kaming value? Isa lang ako na nagsasalita dito, but I am the representative of many who were abused. May isa, pumunta ka ba, Bato? Senator Bato, pumunta ka ba? Hindi ka nagpakita. Ito pa naman si Senator Bato ay dating chief of police. Naging chief of police to na walang alam. O kaya meron sigurong alam, binabali lang. Bending the laws, breaking the laws for their own benefit. In expense of the people, in expense of the people's safety and justice. Oh, ito pa yung sabi ni Villar, sabi niya, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako diyan sa case niya yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala diyan sa case na yan. So ibig bang sabihin, Senator, you're there for your friends? All the evidence has been presented to you. Pero papanig ka pa rin sa kaibigan mo. It's because it's your friend. Sana nung tumakbo ka, dineclare mo na yan that you are running for your friends so that you can protect your friends. Even though they commit criminal activities, you will still protect them because they are your friend. No, sana ginanon mo. You have to declare that. Kasi kami, mga taong bayan, meron kaming expectations, no, that you will stand up for justice. No, dapat walang bias. If you are a leader, you have to look for justice and stand up for justice. Hindi yung kaibigan. Kaya itong mga kriminal na ito, namamayagpag. Tingnan niyo si Kibuloy. Ilang taong namamayagpag. Ang daming mga biktima. Hindi niyo inisip ang mga pinagdaanan namin? Senador Villar, hindi niyo inisip? Hindi niyo inisip ang trauma that we undergo every day, lalong-lalo na sa mga na-rape ni Kibuloy na mga bata pa. Ilang taon silang ginawang sex slave ni Kibuloy. Hindi nyo inisip yan, mga senators? Bakit? Kasi wala kaming value? We are nothing? Ganun ba? Mga mahirap lang kami? Pari-pariho lang itong mga to eh. Isa pa yan, si Bongo, si Robin Padilla. Kahit man lang sa petsa ng pagtanggap niya ng papers, mali-mali pa. Kasi hindi nag-iisip. Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo ko ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi ba senador noon? Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera
ni Pastor, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at dindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Kasi nakita natin na winidraw ni JB Ejercito yung kanyang signature to prevent the arrest warrant of Kibuloy. So ngayon 4 na lang sila. Itong 4 na ito, sila yung ating mga matapobre no na mga pinuno natin. Kasi mga mayayaman sila. Hindi nila inisip kung ano ang pinagdaanan ng mga biktima ni Kibuloy. Hindi nila inisip. Ito si Villar. Oh. Hindi naman natin masisisi kasi si Villar mayaman naman yan. So doon talaga siya papanig kung saan sila may kabaro nila. Kasi sa dami ba namang buhay na sinira ni Kibuloy, ang daming inapakan ng mga human rights. Mga rights ng mga tao, daming inabuso. Pero sabi ni Amy Marcos, kailangan daw na idaan sa due process kasi unfair daw for Kibuloy kung anong nangyayari. Grabe. Hindi ko hindi ko ma-take, hindi ko malunok. So hindi katakataka na si Amy Marcos ay talagang papanig kay Kibuloy kasi sa tingin niya magkabaro sila. Si Bongo parang na natin, expected na natin yan. Si Bongo na talagang puprotect yan kay Kibuloy, maninindigan yan kay Kibuloy. Kasi right hand yan ni Digong di ba? O si Pia Cayetano. No, I really have a different perception of her before. Pero sa nakita ko na pagdinig na walang isa sa kanila na nagpapakita maliban kay Robin Padilla. Si Robin nagpapakita siya. At least nagpapakita siya at honest naman siya na he will defend Kibuloy. Pero ito I'm also disappointed with Raffy Tulfo. Kasi alam nyo guys, si Raffy Tulfo ang una kong nilapitan na humingi ng tulong para imbestigahan ito because Raffy Tulfo is known to be makamasa, no? Na parang makamasa siya. So I came to him first before ako humingi ng tulong kay Senator Risa. But I was ignored by Raffy Tulfo and I didn't understand then why. No, bakit niya ako ini-ignore? Yun pala, it's because he also one of Kibuloy's protector. So yung mga ginagawa pala ni Raffy Tulfo diyan na kunyari makamasa siya, ay plastic. Parang lang pala yan, publicity, no? Para maging popular lang siya na kunyari, yung puso niya ay para sa mga ordinary people. But hindi pala. Behind the scene, pala siya? Maka-elite din. Ay, grabe. No, I'm so disappointed. Siya ang una kong hiningian. I sent email to him. Pero wala, ignore tayo. Tapos ito si Mark Villar. So hindi natin alam kung anong standing ng mga ito as of now. But we know na lahat sila hindi nagpakita during the investigation. Kaya yung mga senators natin na hindi dumadalo sa pagdinig about kay Kibuloy, may hinala ako na meron silang mga natatanggap galing kay Kibuloy. No? Kasi if you are elected by the people, you should stand for the people and not for your friend. No? The fact na hindi ninyo ginagawa ang trabaho ninyo, hindi kayo nagpapakita doon, this is a serious investigation and this is involve a lot of people. No, hindi lang kami, hindi lang ako ang involved dito, kundi ang buong humanity. O bakit kayo hindi nyo ginagawa yung mga trabaho ninyo? Just because you have utang kabubuton kay Kibuloy. Dito sa Amerika, when you are a public official or public worker, you're not supposed to take any gift from anybody because that will create a biased judgment when time comes. Pero sa Pilipinas ganon, bakit? Kasi mga corrupt kayong mga politician dyan sa Senate, mga corrupt kayo, iilan lang, nabibilang lang ang tama, ang tumatayo sa tama. Sorry to say, very disappointed tayo sa ating mga leaders, no? Lalong-lalo na dyan sa Senate. Mga sila, grabe ang laganap ng natin dyan, ng yung pagka-corrupt, no? Corrupt, grabe. Patuloy natin na manmanan itong mga nangyayari dyan sa Senate, no? Kung sino-sino sa kanila ang may puso dito sa mga senators natin na niluklok natin dyan sa kapangyarihan. Kasi as of now, nakikita natin na yung support nila, although hindi sila vocal pa,
But you know, to me, action speaks louder than words eh. Pag hindi ka nagpakita sa sa pagdinig na ilang beses na wala ka, hindi ka absent ka always, that means na you don't care. You don't care. You don't care about the issue. You don't care about the witnesses or the victims, or you don't care at all, or you just don't wanna work. Yun lang ang natin, ang mga nakikita nating ang gulo. And they have reason why they're doing what they're doing, no? Ay ilang messages ang sinend ko kay Rapi Tulfo, wala din tayo. So ngayon, nakikita natin na during the investigation hindi siya nagpapakita. So that just means no na yung mga niya, mga ginagawa niya sa kanyang program, no, publicity lang yan. Wala yan, hindi yan genuine publicity. Para lang pansarili lang din niya, para makilala siya na kunyari ganon siya, may puso, may malasakit. But in reality, wala pala. Kung saan siya may pakinabang, doon siya. Wala kasi siyang pakinabang sa atin eh. Wala naman tayong maibigay. Wala naman tayong maibayad sa kanya. Kasi we are ordinary people, humihingi tayo ng tulong, humihingi tayo ng justice. Hindi tayo pinapakinggan. Ibuti na lang si Senator Risa nakinig sa atin. No? So we're grateful for that. Ang laki ng ang laki ng expectation ko nung humingi ako ng tulong. Hindi lang kay Rafi, pati kay Erwin Tulfo, at saka yung isa pang Tulfo sa mga Tulfo brothers. Humingi ako ng tulong, you guys, before si Senator Risa nakinig sa atin, before ako humingi doon kay Senator Risa. Kaya nabuksan ito because we, at least they hear us, yung team ni Senator Risa. Pero kung wala si Senator Risa diyan sa Senado, wala, nakatago pa rin ito, secret pa rin ito ni Kibuloy. Mamamayagpag pa rin siya. At hindi lang siya, pati yung mga cronies niya. Maghari-harian pa rin sila. Kasi tingnan nyo naman, they are above the law. Up to this point, they are above the law. Yes, Tolfo, alam nyo, ako eh. I try to connect with Tolfo. I think they are scared, kasi nasa Pilipinas sila at alam nila kung anong klaseng demonyo to si Mang Kanor. I've been asking help from Rafi Tulfo, but it seems like the Philippines media and mga tao na sana makatulong sa atin, they are bingi. They are deaf. They are too afraid. At sa tingin nyo, si Rafi Tulfo matapang? No. I try to send him messages. Pero wala, ignore tayo. Bakit dinidelay ni Zubiri itong warrant of arrest ni Kibuloy? Pari-pariho sila nila Padilla, Villar, at sa iba pa na nasa Senado na gusto nilang proteksyonan talaga itong wanted, itong fugitive na rapist na wala namang bayag. So nakaka-bad trip talaga yung ginawa ni Robin, no, ni Robin Padilla, yung ating number 1 na senator diyan sa Pilipinas. Grabe, you can really see kung saan ang kanyang loyalty. But I will explain to you guys why Robin Padilla is like that. Aside from he is supporting Kibuloy, one of the accused po isa po sa wanted dito sa US si Roses. Sandali ha, tingnan ko yung aking kodigo dito. Meron akong kodigo eh. At isa sa mga isa sa wanted dito sa US na kasama ni Kibuloy, no, isa sa coordinator ni Kibuloy na si Coqui Roses. Ang full name pala ni Coqui Roses is Maria Bettina Padilla Roses. Magpinsan po sila ni Robin Padilla. So si Coqui Roses na nasa LA, na siya yung pumalit kay Tessie Dandan noong si Ate Teng ay pinauwi ng Pilipinas. So si Coqui ay pinsan ni Robin Padilla. So kaya ganon ang pagtanggi ni Robin Padilla sa warrant of arrest ni Kibuloy. Bakit ganoon na lang kasi gasig kung tumipinsa si Robin Padilla kay Kibuloy, si Aimee, si Cynthia Villar, si Mark Villar ngayon, si Bato, si Bongo, si Lito Lapid, si Tolentino, si Mick Zubiri. Ang theory ko lang dyan, ako na magbibigay ng sagot, just tell me kung anong comment mo sa sagot ko. Dahil itong mga senador na to, kagaya ng ibang congressman, may ibinigay din silang pera, pinatago, pinalabhan kay Kibuloy. Tama ba ko? It's highly likely po na gano'n. Para hindi masilip sa mga taxes, hindi masilip sa government, hindi masilip ng kung anong aspect of the Philippines when it comes to auditing. So it's highly likely na gano'n. Ganito, pag-usapan, take advantage ko na rin, just also for the educational purposes of everybody who hears us. So ganito, ang religion po sa Pilipinas, at I do hope na hindi ginagamit yan sa Amerika, ay ginagamit po sa alin na basahan. Bakit basahan? Ginagamit pang laban ng mga maruming pera. Imagine, yung drug lord, maraming pera. Bawal na kasi sa ngayon
magdeposito ng more than 500,000 pesos na hindi ka magbibigay ng patunay na legal ang pinanggalingan. Diba po? So ngayon, paano mo ngayon mapatunayan na galing sa legal kung ang kinuha ni Duterte ay yung 4 billion na confidential fund niya sa Office of the President? Paano mo ngayon i-deposito sa bangko? Walang bangko magtatanggap. So anong solusyon? Ibigay niya sa Kibuloy. At kung ibigay sa kamay ni Kibuloy, magkakaroon niya ng tinatawag na litrato. Mahugasan na ngayon ng kingdom. At kung magiging kingdom na, papasok na ngayon ang constitutional law na nagsasabi that the church and the state shall be separate forever. So siyempre, hindi pwede makialam ang pamahalaan na para kukunin o kumpiskay ng pera ng church. So with that, kung kailangan na ganito Duterte yung pera, hingi siya kayo ng pasikrito, gumawa na ng transaction. Kunwari, ibalik kay Duterte yung pera. At ito kasi si Kibuloy, meron siyang yung hocus-pocus na na company, yung tinatawag na Solomonic withholding, na kung saan construction siya. At nung ginawa yan, pinut-up yan nung si Digong ang presidente. At bawat mga projects ni Digong, yung build project ni Digong, doon nilalagay sa withholding na yan. Kaya ini-encourage ko rin ang ating government to look at this aspect of Solomonic withholding and the transaction from the government, from the office of the president when Duterte was the president. Kasi ang alam ko, maraming mga construction bidding na doon nilagay ni Duterte sa kumpanya, sa hukos-hukos company ni Kibuloy. Kung Duterte ang ilagay natin in power, ito yung mga gahaman ng power. Yung mga droga dyan, lalaganap, kasi isa ito sa mga drug lords eh. Protector ng mga drug lords at partners, business partners ng mga drug lords. Tingnan mo ito si Sara Duterte. Nalala nyo guys nung COVID, no? 2020, starting ng COVID diyan sa Pilipinas. Para kayong mga siraulo, kaya meron na kayong mask, meron pa kayong takip sa mukha, tapos yung mga nagmotor, meron pang nakalagay dito, yung nag-angkas sa mga motor, para talaga kayong mga loko. Bakit ganon ang ginawa ni Sara, ni Inday Sara? Kasi nagkakapera siya sa mga mask, saka sa mga mga shelf sa mga mukha nyo, nagkakapera siya. Oh, itong mga Duterte na ito, itong tawag nito, itong politics, ginawa nilang business. Bakit gusto nilang umupo? Bakit gusto nilang magkaroon ng power? Para pwede nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin na walang accountability. No? Ganyan ang mga taong ito. Dati akong maka-Duterte you guys kasi taga Davao ako eh. No, taga Davao ako. I voted for them many times. But I learned my lesson. No, as we get older, we get wiser too. Pero yung iba, habang tumatanda, nagiging bobo. Oh, sana naman gamitin naman natin yung ating mga isipan nyo, guys. Maging aware ba tayo? No, wag na tayong magpabula sa mga ito. Kunyari, mga ano daw sila, mga humble. Mga hambog pala. Imagine, wala ng trial, you guys, diretso ng papatayin. Oh, imagine kung isa sa mga pamilya ninyo o kayo. No, may mga ayaw lang sa inyo, sinumbong kayo. Wala na kayong, yan na ang justice for you. 6 feet below the ground. No? Ganyan ang style nila. Pero tingnan mo itong mga mga criminal katulad kay Kibuloy. Sila naman nagpuprotect kay Kibuloy eh. No. Sana ito makasuhan to ng obstruction of justice tong mga Duterte na ito. No. Alam nila criminal si Kibuloy, pero tinatago nila. Sino pa yung mga criminal na tinatago nila, mga drug lords yan? Tingnan mo, ang naglipana yung mga Chinese na mga drug lords yan sa Pilipinas. Bakit? Kasi may pakinabang sila. Kung saan sila may pakinabang, doon sila. Kaya tayong mga Pilipino ang kawawa. Mga ordinary Pilipino, kayo ang kawawa dyan. Oh, kayo ang inuto, uto-uto, napauto na naman kayo. Ngayon, pauto ulit kayo. Ngayong darating na eleksyon. Sige na nga. Gamitin nyo naman, you guys. Matuto naman tayo. Sana, matuto tayo para hindi bahuli ang lahat. Tingnan mo itong si Kibuloy, oh. Oh, dahil kay Duterte na mayagpag siya. Oh, na mayagpag na walang accountability. Kahanga-hanga talaga yung ginawa ni Senator Risa. Kahit mag-isa lang siya, she's still standing at pinaglalaban yung mga naaapi. Ganyan guys ang mga leader na kailangan natin. No, kasi mas marami sa mga Pilipino ang mga ordinary. Ilan lang yung mga elite diyan. Kaya sa Pilipinas no, kung sino yung mayaman, lalong yung mayaman. Kasi they can get away with everything. They can get away with illegalities, no? Kasi protektahan sila ng ng kabaro nila eh. O pero tayo, ng mga ordinary people, nagkamali lang tayo ng very minor, wala, diretso na ng kulungan o kaya pinapasalvage na. O, wala nang wala. O, diretso na. O, below the ground na tayo. 6 feet below the ground. Kasi ordinary. Ang kasi dyan, ang
mindset nila, kapag ka ikaw ay you are somebody, you are elite, no? Very important yung buhay mo. No, kasi kailangan kang lumago sa buhay, kailangan kang mag-enjoy. Samantala, yung mga ordinary people, they don't deserve to live life. No, they don't deserve to live longer. Kaya apakan na lang. Oh, 'di ba? Wow, grabe. Kaya guys, huwag tayong pumayag na ganito. We have the power within us, no? Yung power kailangan natin tanggalin mula sa kanila. We have the voice, no? I really believe that the power is within us. Nasa mga tao. Wala sa kanila. Tayo ang naglagay sa kanila diyan para magtayo silang kapangyarihan daw. We put them there to execute the law, para fair sa everybody. But then ang ginawa nila, it's so unfair. It's so biased. Sa mga lang sila, sa mga may kapangyarihan. Grabe. Sino pa yung mga kasama nila na mga elite? Si Cynthia Villar, si Grace po. Ang laki ng ng expectation ko before kay Grace po, no. Nung tumakbo siya as president, no, ang laki ng expectation ko sa kanya. I thought she's different. Pero hindi pa naman natin alam kung ano yung standing niya. Hindi lang sila nagpapakita sa pagdinig. Hindi nila sinusuportahan o hindi man lang sila, parang wala silang pakialam. No, sa issue na ito, sa issue ni Kibuloy. Ang dami nila walang pakialam. Si Binay. Si Binay, di ba yung niya, Vice President yung tatay ni Nancy before? Si Jojo Binay ba yun? I think I was still there in Manila at that time nung Vice President. Mga elite, no? They have the rights to due process. Ito naman si Meg Subiri, parang walang paninindigan. If you are a leader, you have to know what's right and you have to make a decision based on what's right. No, pero tingnan nyo. Hugas. Antayin na lang natin. Kasi merong ginagawa si Robin Padilla na sinusulot yung mga elites nating mga kasama para proteksyonan natin itong elite kasi kabaro natin to. Parang ganun, no? Grabe guys. Nakakasuka itong mga nangyayari ngayon diyan sa Senate. So it's so unfair, no? Makikita natin na itong mga to, walang malasakit talaga sa mga ordinary people. Walang malasakit, grabe. Tapos ito pa si Senator Lauren Ligarda. Nung I was one of her supporter, lalong-lalo na nung nasa pa siya, ABS-CBN na anchor, no? I really like her. Siya yung parang ginawa ko siyang idol. And when she ran for the office, no, we supported her. Pero yun pala, din pala siya supporter ng elite. Kasi siya hindi nagpakita. Sana man lang isa sa kanila no nagpakita para at least ba matanong nila kami na mga nag-testify. Matanong nila kami kung kung gaano katotoo itong mga pinagsasabi namin kaysa si Senator Risa lang ang nagtatanong, ang nag-investigate. We are willing to give any information they want from us. Pero walang isa sa kanila na dumating, walang isa sa kanila na umattend maliban kay Senator Risa. So what if wala si Senator Risa diyan sa Senate? No? So itong issue na to ay nakabaon pa rin, nakatago pa rin. Kasi walang isa sa mga leaders natin natatayo para imbestigahan, para pakinggan ang ordinary people, para ipaglaban tayo. Walang nakikipaglaban sa mga babae at sa mga inaapi ng mga bata. Wala. So kung wala pala si Senator Risa, talagang pa rin forever na na mamayagpag si Kibuloy diyan sa Pilipinas. Kasi yung mga leaders natin ay hawak niya sa leeg. Ganyan ang power ni Kibuloy pagdating sa manipulation, no? Kasi kahit mga elite, no, na sa tingin natin they have brain, pero napapasok pa rin ni Kibuloy. So ganun ang ang power of manipulation ni Kibuloy kasi a little dose at a time ang ginagamit eh. So hindi mo talaga namamalayan that you are already poison totally. Ganun ang style ni Kibuloy. So nakakadismaya itong mga nangyayari. Si Joel Villanueva. Akala natin kasi makadiyos to eh. Kasi for me, if you are makadiyos, you are makatao. Pero nakita natin kahit siya hindi dumalo. So, guys, come on, what can we do now as people? Senator Risa needed our support, no? Kailangan nating suportahan. So we need to be more we have to voice out. Kailangan maging maingay tayo na sa ganitong pagkakataon. Huwag na nating hayaan na apakan to. It's because hindi tayo mga elite, mga ordinary people lang tayo
Tapos apak-apakan tayo sa mga may mga pera, may mga kapangyarihan na tayo naman, mga ordinary people, ang naglagay sa kanila diyan sa kapangyarihan nila. Oh, bakit hayaan nating apak-apakan tayo? Simple lang naman ang hinihingi natin, di ba? Simple lang, harapin kami. Yun lang. Gaano ba kahirap yun? Gaano ba kahirap harapin ang mga ordinary people? O kung elite siya, kung elite si Kibuloy and he has power, ordinary lang kami. O bakit gaano ba kahirap? O, harapin yung mga ordinary people. O ikaw ba para sa mga elite lang katulad nitong mga mga senator for the elite lang? So ano ngayon ang mangyayari? You know, the next time na merong mga investigation na gagawin diyan sa ano ngayon ang mangyayari? No. So parang ginawa nilang katawa-tawa itong Senate natin. Nakakahiya. The Senate and the Congress supposed to be the balance ba? No, the check and balance. Ganun 'yun ang purpose eh. Kasi when we have president na naman tayo, republic, no? Yung president natin, when they make decision, they have to go through the Senate and the Congress. Para magkaroon tayo ng check and balance. Pero anong nangyayari? Walang balance, walang check. Kasi kung lang nila, kung sino yung kumpare nila, kung sino yung mayaman, doon sila papabor. O di ba? Grabe. Nakakasuka. It's very disappointing. Very, very disappointing. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Tandaan natin itong mga to. Huwag na nating iboto to. Huwag na nating iboto ang mga ganitong quality. Pumili naman tayo ng mga leaders na may quality, no? Meron naman dyan na more qualified to be a leader. You don't have to be elite to be a leader. All you have is the heart for the people. Heart for justice. Yan lang. Kasi pagka pipili tayo ng mga elite, kasi marami din kasi sa mga Pilipino, mga kababayan natin, no, na tumatanggap ng lagay galing sa mga elite. Kaya tingnan nyo, tayo lang din ang pinaglalaruan ng mga ito. Kung ganyan, kaya baguhin natin ang ating mindset. Mindset natin, baguhin natin mga Pilipino, mga kababayan. Kasi kung ganun pa rin ang ating mindset, no, walang mangyayari. Kasi buboto pa rin natin yung may mga pera kasi sila yung magbibigay ng tawag nito, mga padulas-dulas during the election. Yan, that itself is corruption. Pag may mga politiko na nagbabayad sa mga botante, that's a good indication na yan. Corrupt yan. Hindi yan dapat paniwalaan. Hindi yan dapat ilagay sa posisyon. Kasi ang gagawin, nanakawin lang nila ang kaban ng bayan. Kaya sila nagbabayad ng mga votes. Because they are corrupt. So sana makita natin yan, maintindihan natin. No? Na kapag yung mga politicians ay magbibigay ng pera para sa mga boto ninyo, tanggapin niyo yung pera pero wag niyo iboto. Bakit? Nandoon ba sila? Tinitignan ba nila ang bawat move nyo kung sino-sino binuboto nyo? Mag-isip naman tayo. Mag-isip tayo ng maayos. Kasi tayo lang din, mga ordinary people, ang kawawa. Kasi pagdating sa paglilitis, pag inabuso tayo, wala tayong magagawa. Pero tayo ang naglagay sa kanila dyan. So ngayon, makikita nyo na guys, ang mga corrupt, no, na mga politicians. Kasi if someone corrupt like Pacquiao, kung gaano siya ka-corrupt, and they are expecting these people to bail them out, we have the inference na itong mga to ay mga corrupt din. No, itong si PRDD, no. Ngayon, it is time also for reckoning. Sana mailabas na yung warrant of arrest. Tingnan natin kung sasamahan niya sa Kibuloy para magtago silang dalawa. No, yung warrant of arrest from ICC. He has to face the consequences. Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo, we have to face the consequences of our actions. No, kahit sino ka pa, there should not be anyone above the law or exempted for any accountability. No? Pari-pariho tayo dito sa mundo. Tapos, Vice President ka, umatin ka ng rally, anti the President. What is that? That is traitor. Di ba? Butuhan ninyo yan, yung traitor na yan. Traitor. Hindi natin alam, bininta yung bansa natin sa China. Butuhan nyo pa rin. Sige nga, mga Pilipino. Butuhan nyo yan para na talaga kayong kumuha ng malaking bato at pinukpok sa mga ulo ninyo. No? Sana matuto kayo. Marami namang mga mga tawag nito, mga vloggers na mga nagba-vlog for them para sumikat. Kasi nila yan, bread and butter. Yung mga banateros, no?
Maka Duterte yon, basta maka Duterte, makakibuloy yan. Ibig sabihin, makakriminal. Anybody who is pro-Duterte and pro-Kibuloy, they are pro-criminal. They are pro-protecting criminals. No? Kaya, kayo, mga Pilipino, yan ba ang gusto ninyo? Yan ang gusto ninyong lalaganap sa ating bansa? Ang maghari-harian, maging leader ninyo ay isang kriminal o mga kriminal? Sige nga, isipin nyo nga. Bakit nila ginaganito si Kibuloy? Sa lahat ng tao na inimbestigahan dyan sa Senado, bakit pagdating kay Kibuloy, ang dami nilang takip after takip after takip? Meron bang underlining na reason nito? Bakit ayaw nilang maimbestigahan si Kibuloy? Meron bang lalabas na amoy na sila ay madadamay? Sige nga. That's just a thought. No, pag-isipan natin, ano ba yung mga underlining ng mga ito, ng mga senador na ito? Ano ba yung mga underline reasoning nila? Bakit ganito ang ginagawa nila kay Kibuloy? Bakit Kibuloy is so special na gusto nilang protektahan? Meron ba silang business venture with Kibuloy? At kung meron man, what kind of business are those? Sige nga, mga senator na mga protektor ng kriminal, subere, isip-isip ka naman dyan. Wala na kayong magawa sa taong bayan, pati yung natin, yung kriminal, proteksyahan niya pa, puprotektahan nyo. Bakit? Meron ba kayong business with Kibuloy and Duterte? Ano yung mga business ninyo? Nakakaano ba yon? Nakakatulong sa taong bayan? Nakakatulong sa bansa natin? O nakakasira? Kayo lang ang natulungan? Kaya meron akong nito parang suspetsya ko na itong mga senators na pumuprotekta kay Kibuloy, meron silang business ventures with Kibuloy, which could be illegal. Ano to? Takot, mabuking? Sige nga. Tama, dahil sa mga politicians natin, nagkaroon siya ng cover up, no, sa mga illegal na mga ginagawa niya. Kasi yung mga politicians natin na kaibigan ni Pacquiao ay nagpapanggap, nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan para sa boto. Na kung tutuusin, no, wala pong 7 million dyan kay Pacquiao. And that's the truth. Wala pa silang 50,000. Happy na sila or lucky na sila kung meron silang 30,000 members. Pero itong mga politicians natin, nabudol din. Kasi sa mga pinapakita ni Pacquiao, imagine pag pupunta yan doon, extravagant talaga yung pinapakain ni Pacquiao. Talagang bongga. Tapos meron pa silang pocket money pag-uwi. So kaya ganun ang akala nila na yun nga ganun nga kalaki ang kingdom ni Pacquiao, but in reality hindi po. Hindi po, wala po diyan, wala pang 50,000 yung membership ni Pacquiao. Macdo, magaling lang yan si Tulfo pag kaya nila ang kaso. Yes, inignore nga ako ni Tulfo ilang beses tayong humingi ng tulong diyan. Kaya isipin sana ng mga senators ito. Bakit ayaw niyong ialay yung mga anak niyo dyan kay Kibuloy? Tingnan natin. Yung mga mga apo nyo kaya na mga babaeng minor, ialay nyo kaya dyan kay Kibuloy. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang standing ninyo. Yes, tama na yung mga ganyan. Tama na yung time nila. Palitan na natin yung mga Duterte, ilagay natin to sa sa basura. Kasi doon sila nararapat. You know, they betrayed us. They betrayed the Filipino people, the trust of the Filipino people. No, they betrayed us. Walang isa sa kanila na pwede nating masandalan pagdating sa justice, no? Lahat sila, puro mga protector ng kriminal. Kasi sila mismo ay gumagawa ng mga illegal. No. Katulad ngayon, si Kibuloy. Sila nagbibigay ng information na may darating na raid this coming XYZ. Kaya maghanda na kayo, maghanda na. Naghanda na naman si Kibuloy. Siguro, ang lalim na ng kinalot ng tunnel. Sana dyan si Robin Padilla. Imagine si Robin Padilla, sasabihin pa kami yung imbestigahan. O yung mga yung mga victims ang imbestigahan. O anong klaseng utak meron yung senator na yan? Bakit nyo inilik yan? Dahil pogi? O inilik nyo dahil pogi? Wala namang laman ang utak. O nakakatulong ba yung kanyang kapugihan dyan? Sa sa bansa natin? Alam nyo, yung ating isang boto natin, ay equivalent yan ng many years of oppression or tawag nito, or kaliwanagan or success sa ating bansa. Kaya alagaan naman natin yung ating mga boto. Huwag nating ibenta, no? Just because they give us something, ipagbili na lang natin yung ating mga boto, iboto natin. Yung mga kriminal naman, huwag naman.
We have to have some pride ba sa ating mga sarili para naman makita natin na may pagbabago yung ating bansa, no? Kasi kawawa yung mga next generation. Lahat tayo aalis dito sa mundo. Sana yung iiwan natin na bansa sa ating mga susunod pa na henerasyon ay yung kaaya-aya naman, something that they can be proud of, no ba? No? At mangyayari lang 'yan sa pamagitan ng ating pagboto, sa ating pagpili ng tamang kandidato. Pero alam nyo, kahit anuman ang gawin ng kampo ni Duterte at ni Kibuloy sa pamamagitan ng mga senators na sumusuporta at nagpo-protect sa kanya katulad ni Bato, ni Padilla, Robin Hood Padilla, ni Bongo. Sino pa dati? Andyan si Amy Marcos, sila Villar. Ewan ko kung ganun pa rin ba yung kanilang standing ngayon, no? Kahit anuman ang gawin nila, they cannot repair the damage of Kibuloy. They cannot repair his reputation because he did that himself. Paano na kung ganito tayo magdesisyon lagi? Ibubuto natin yung mga papugi-pugi lang dyan. Ganon-ganon ng mga ng mga bigote sa Senado. Nagsusuklay ng mga bigote. Pwede ba yan? Guys, naman tayo, magkaroon naman tayo ng kunting class ba na pagpili ng mga natin, ng mga leader natin. Not because they are good looking, they are good leader. Kung hanapin natin yung totoong leadership kanila, meron pa silang capability to lead the people and to lead the country and to provide what the people needs. Dapat ma-identify nila kung ano yung pangangailangan ng tao and they have to find solution sa mga problema. Mag-isip naman kayo. Bigyan nyo naman ng ng quality yung ating bansa. You have the power to do that. No, you have the power to elect quality public officials. Huwag naman tayong mag-elect dahil it's because magwapo. Wala namang pakinabang. Sayang yung yung sahod ba? Sayang. Saka sayang yung time na andyan sila, wala silang ginagawa. Ito, simple lang naman to. Umatin sila para malaman nila kung ano yung totoo. Pero ano sabi ni Robert Padilla? O yung mga witnesses ang imbestigahan. Imagine, imbestigahan mo nga yung mga bakit hindi niya imbestigahan yung mga rape victims dyan sa Pilipinas na nag-come forward kung may utak siya, no? Grabe. I'm really surprised ba na ganun tayo ka-cheap ba mag-elect ng mga government official natin. Sana matuto naman tayo, guys. Maghanap tayo ng mga leader na may katangian katulad kay Senator Risa na hindi natatakot. Hindi natatakot na tumayo sa tama kahit mag-isa man siya. At babae pa. No, puti pa si Senator Risa may bayag. So ayan po mga kabayan ang mga politiko na nagtatanggol kay Kibuloy. Hindi po tayo titigil na paulit-ulit gumawa ng mga videos about this para maliwanagan ang mga kapwa natin Pilipino para malaman nila kung sino ba ang dapat nilang suportahan sa darating na eleksyon. Please, tandaan po ninyo ang mga politiko na yan na kumakampi kay Kibuloy. At higit sa lahat, si Kibuloy mismo ay wag natin suportahan at ihalal sa eleksyon next year. Dahil malinaw naman na gusto niyang maabswelto sa lahat ng mga kaso laban sa kanya, kaya siya tumatakbo bilang senador. Muli mga kabayan, please like and share our videos here, especially to your family and friends. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na din kayo. Thank you for your time today, and I will see you on our next video here.